Alam niyo, nagkaroon po ng mainitang pagtatalo diyan po sa Senado at sa pagitan po ni Senator Rodante Marcoleta at ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya. Nako, pwede palang madisbar at mawala bilang abogado ito pong si Secretary Rimulya dahil sa kanya pong sinasabi na tila binabago niya po at inaamyandahan yung batas patungkol po rito sa yung Witness Protection Program kasi nagkakaroon po sila ng ng debate at sabi nga po ni Senator Marcoleta na isang magaling na abogado, ang sabi niya wala namang sa batas at na yung restitution o agad na isole ang sinasabing di umano ninakaw para maging ito po ay kondisyon na matanggap sa State Witness Protection Program. So, ako ho ay tingnan ko mabuti. Ito hong Republic Act number 6981, hindi ko rin makita yung batas o provision. So, tama po itong si Senator Marcoleta na wala po, hindi po nakasulat. Ito, binasa ko itong mabuti. Itong Republic Act, ito ay 6981, wala ho nakalagay ho rito, mga kababayan na kasama ho na kailangan na ibalik. Yun po ang nagiging argumento ni Senator Marcoleta. Pero mismong si Secretary Rimulya, inamin niya rin na wala sa batas Pero ang sinasabi niya kailangan daw na na abatan at dapat na kunin yung parang goodwill at syempre kung talagang sincero na ang isang testigo ay talagang makipagtulungan sa gobyerno. So, yun ho. Pero ang binabanggit ho rito ni Senator Marcoleta, huwag mong gawing kondisyon. Pero kung voluntaryo, walang problema. Kung voluntaryo na ibibigay, susoli yung kung ano man yung mga sinasabing nakaw na yaman, wala pong problema ron. Pero ang binabanggit lang ho ni Senator Marcoleta, huwag mong gawing kondisyon. Pero kung magbuboluntaryo, walang problema. Yun ho. At dahil ho rito ay sabi po na kasi parang inaamyendahan po ni Secretary Boying Rimulya itong batas na ito, baka pwede siyang madisbar. Sige, sabi naman ni ni Secretary Rimulya, kung yan po inyo, sige, di gawin mo, idisbar mo. Senator Marcoleta at siguro yung mga kinaukulan nating mga kababayan, subukan nyo ipadisbar mo kasi dito ho lumilitaw na inaamyendahan at binaluktot din po ni Secretary Rimulya ito hong batas, ito hong Republic Act number 6981. Mga kababayan. Ito, panoorin nyo ho itong balitaktakan. At ako mas naniniwala ako rito kay Senator Marcoleta na isang magaling na abogado. Kasi ito'y nag-practice ho ito. Talagang nakipagbalitaktakan ho ito sa korte. At may mga kliyente na na talagang ipinagtanggol. Samantalang ito pong si Secretary Rimulya, pagka-graduate, nung nakapasa sa bar, wala naman Hindi naman nag-practice ang sabi diba? Base po sa mga report. Pero ito panoorin nyo ang balitaktakan at pwede palang madisbar ito si Secretary Rimulya. Pero bago dyan, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Ito pakinggan natin ito mainit ang pagtatalo ni Senator Marcoleta at Secretary Boying Rimulya. At malaman natin kung pagkatapos yan, ano po ang inyong komentaryo. Ito, panoorin po natin. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still
in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of muna, this teka case muna. being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason person. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyong babaguhin ang Sir, batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I that said the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, the sir. provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Okay, so yun po. At nilinaw lang naman ho, kasi ang sinasabi ho ni Senator Marcoleta, kasi sabi ni Secretary Boying Rimulya, hindi, opinion yan. Hindi ko ito opinion. Ito ang batas. O, yun ho ang sabi po ni Senator Marcoleta. Kasi parang ang nangyayari ay kondisyon. So wala hong ako ho, okay po ako na halimbawa kung talagang magsusole ng kusa ito hong mga sinasabing mag-a-apply na witness, wala pong problema kung voluntaryo. Pero kasi ang binabanggit ho ni sa interview ni Secretary Boying Rimulya na kung saan ay pinagbasihan din ni Senate President Tito Soto, sabi po ni Rimulya, hindi, kinakailangan muna sila na magsole bago sila tanggapin sa Witness Protection Program. So, kaya ang sabi ho ni Senator Marcoleta, bakit mo ginagawang kondisyon? Wala naman sa batas yan. So, mali ho ang pagkakasabi ho ni Rimulya. Dapat ang sinabi niya,
sige, evaluate natin yung kanilang lang application, pero kung magsusoli sila ng voluntaryo, mas maganda. Siguro mas magiging kapanipaniwala at mapapabilis yung kanilang lang application. Dapat to, ganun po Secretary Remulla ang sinabi mo. Pero narinig ko yung interview mo. Ang sabi, hindi, kung hindi sila magsusoli, hindi sila pwede maging witness. Ganun ang pagkakasabi niyo. Kaya yun din ho ang ginawang sandigan at ginawang batayan ni SP Tito Soto, na kaya naging pahayag niya na hindi pa pwede maging witness yan itong si Diskaya. Sabi ng DOJ, dapat magsoli muna. So ganun ho, kaya sabi po ni Senator Marcoleta, nililito yung tao. Ang issue ho rito, nasa batas ba o wala? Kaya ang tanong mo sa kanya, di ba, narinig yun man. Wala pala sa batas bakit mo ginawang kondisyon? Ayun. Okay, so kayo na po bahala mga kababayan na humusga dito po. At kung sakasakali, baka may mga concerned citizen, taxpayer ka dyan, ipadisbar nyo ho itong si Remulla. Dahil sa binabaloktot po yung batas. Siya ho mismo umamin, wala po sa provision ng batas, pero pwede raw yun. Dapat linawin lang. Pwede kung voluntaryo. Pero wag mong gawing kondisyon. Yan po ang sabi po ni Senator Marcoleta. Ako, yan din ang pananaw ko. Kung wala sa batas, pero kung magboboluntaryo, wala pong problema. Di po ba? Okay, kayo na bahala. Sige, magkomentary lang po kayo dito po sa atin. At para kayo po maibigay niyo po ang inyong pananaw at opinion. Okay, so maraming salamat po. Mga kababayan, ulitin ko sa mga bago lang ho sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.